Once again, this is Architect Lito of Lady Side Studios. At nakikita niyo po na mayroong mga kabahayan doon sa bundok. Makapansin po ninyo na medyo mayroong kahirapan ng construction sa pagdating sa mga bagay niyan. At yan po nagdi-determine ang presyo ng rates. So kung mahirap ang construction, medyo mahal. At kung patag naman ang lugar, medyo simple lang ang presyo. Bigyan ko po kayo ng idea kung magkano na nga ba ang construction rates ngayong 2025 sa Pilipinas. Simulan po natin sa basic po muna tayo. So ang rate po niya is nag-range from 25,000 to 30,000 per square meter. So ano po bang nakulang dyan? Walang tiles, walang pintura, walang kisame, at puros provision lang po ng ilaw. At ang susunod na po dyan is yung standard rate na tinatawag natin. Ito po yung mga kahalip tulad ng mga bahay na apartment or yung mga low-cost project na medyo upgraded ng konti. So ang rate po niyan is nag-range from 30,000 to 35,000 per square meter. Kompleto na po ng finishing yan, except sa mga modular cabinets na talagang hindi naman po kasama sa package. Ang tiles po dyan is medyo meron ka ng ceramic. Sa mga windows naman, meron ka ng mga jalousie or steel casement windows na standard ng size. Ang kisame, meron ka na ring gypsum ceiling or meron ka na ring HardieFlex. Cladding mo po sa harap is wala pa po. Yung mga grooves lang siguro magagawa nyo dyan or mga simple tile cladding lang. So dumako naman tayo sa ating susunod na category, which is the semi-elegant. Ito recommended finishes natin para sa mga mid-level na client na nagbabalak magpagawa ng bahay. Ang rate po niyan is nagsisimula sa 35,000 to 40,000 per square meter. So ano po ba ang components ng semi-elegant house? Basically, ito po yung mga flooring po nila is medyo elegante na. From ceramic, naging granite tiles na po yun, 60 by 60. Ang kisame po niya from simple gypsum. Sometimes meron na pong mga design or sometimes meron na pong konting mga PVC ceiling, accents. And yung kanila pong cladding sa wall medyo merong selected area na meron kang featured wall na tinatawag natin. Pwede natin lagyan ng mga outdoor cladding materials. At ang kanila pong mga bintana is medyo malalaki na ng konti. Instead of steel casement, instead of jalousie window, meron tayo aluminum windows. So dumako naman tayo sa susunod na category. Ito po yung pinakamaganda natin sa ngayon. Ito po yung tinatawag natin luxury or iconic. Yung mga bahay na pag tinignan mo is walang kamukha. Pag tinignan mo pa lang sa labas is stand out na yung design. So ang rate po niya is nagbabari na. So sky's the limit na yan. From 45,000 to 60,000 or to 50,000. Maganda na po talagang kinalalabasan yan. Ano po ba mga components nito? So basically ang kanyang floor is pwede na pong 60 by 120 na malaking tiles na granite. Ang kanyang kitchen is meron ng mga modular cabinets. At ang mga wardrobe niya is kompleto na po. May mga entertainment showcase. Ang kanyang ceiling is pwede na pong full na PVC accent ceilings with cove-like design. At ang kanyang outdoor finishes po is merong mga outdoor tile material na po, natural stone, may mga accent lights, at saka talagang maganda na po talaga. May mga linear lights na po na tumatakbo dyan. So basically po, kung mapapansin po ninyo, ang finishing po natin is nagbabari or ang rate po natin nagbabari depende sa components na nilalagay sa bahay. So yun lang po. Sana po nakatulong tayo at nakita niyo po ang estado ng ating mga finishing materials panahong 2025.